Kailan po ba sinasagot ni God ang mga prayers natin? I think, alam mo, mahirap sagutin yan. Ang ganda ng tanong mo, pero siyempre si God ang dapat sasagot niyan. Ako, ang feeling ko ganito. Kunyari, barkada mo, kaibigan mong babae o lalaki, kasama mo, nagdadasal, ikaw nagdadasal, tapos yung isa pang kaibigan mo, tatlo kayo nagdadasal. Pare-pareho ang dinadasalan ninyo. Si Papa God, si Diyos Ama ang dinadasalan ninyo. Yung isa na nagdadasal ay antok na, nagdadasal pa rin siya kahit nakahiga. Yung isa, nakaupo, kinakausap na siya Diyos Ama. Ikaw, nakaluhod. Palagay mo, sinong unang pakikinggan? Siyempre, yung pinaka-humble, yung pinaka-mapagkumbaba, yung nakaluhod. Ganun po yun. Ganun po yun. Kahit na sa anong bagay, yung pinaka-humble, yun normally, ang nagkakaroon ng magandang kapalit sa kanilang hinihiling. Walang emotion yung alin? Ano pong masasabi niyo na wala na daw emotion yung 15 years ng patay na multo? Sino nagkwento sa iyo niyan? Nakausap niya ba yung multo? Nakarating na ba siya dun sa kinaroroonan ng multo? Depende ho yan. Maraming sagot dyan sa katanungan na yan. Kung naniniwala kayo sa reincarnation, kung yung multo, at saka hindi multo yon, kaluluwa. Kung yung kaluluwa ng tao ay bumalik sa lupa, nakapag-reincarnate, siyempre, hindi na nila mararamdaman yung kung kinakausap mo sila through your prayers. Yung pong patay, yung kaluluwa ng patay, kahit kailan, habang hindi pa sila bumabalik dito, pag tinatawag ninyo, ay nararamdaman. Hindi po sumasagot pero nararamdaman. Kahit kailan hindi po nawawala ang emosyon o pagmamahal ng isang namatay kahit gaano katagal ng patay. Opo, yon. Sana naman maliwanag. Pwede po ba ma-stuck sa astral realm? Hindi. Hindi po. If you're doing astral traveling, you will never get stuck because you have a cord. You will be able to make it back instantly the minute you're scared o kaya nalundagan ka ng pusa mo o nasagi ang binti mo ng mister mo o ng asawa mo. Automatic yun. Kaya nga parang yung may feeling na para ka nahuhulog. Yun. Hindi napuputol ang cord pag nag-astral traveling. Never. Pag naputol yun, baka yung isang klaseng cord, yung pagpatay ka na. Hindi po. Palagi kang makakabalik. At saka hindi naman po yan lumalayo kung hindi kaya. Ang dami pong medalyon. Ang dami rin pong santo. Kahit na ano pong medalyon ng santo ang isuot ninyo, kung kung hindi maayos ang inyong pag-iisip, mapag-imbot, madaya, sinungaling, wala rin. Hindi rin kayo mapoproteksyonan. Ang protection ay nanggagaling sa langit. Pero kailangan makita ng langit na dapat kayong bigyan ng proteksyon. Kung nag-aadik-adik kayo o kaya sumasama kayo dun sa mga hold-upper, tapos may suot kayong medalyon, ano ba yun? Wala rin. So, depende yan. Depende yan on how you pray and use the medallion, whatever it is. Saint Benedict's a very good medallion, provided you know how to pray. You have to pray. Hindi katulad ng Katolikong palaging may rosaryo. Hawak, nasa bulsa, nasa bag. Kamustahin mo, nagro-rosaryo ba? Hindi. Papa. Yun ang ibig ko sabihin. Eto lahat ng tanong ninyo, ang karaniwang sagot, dasal. Kahit anong religion ninyo. Kasi baliwala yung religion kung hindi naman kayo mabuting tao. Kung palagi kayong nagsisinungaling o nanggagamit ng tao, anong ipaglalaban ninyo palagi yung religion ninyo? Tapos kung mang-alipusta kayo, ganun na laang, di wala rin. Hindi ba?
Panindigan ninyo yung relihiyon ninyo. Maging mabuti kayong tao. Aba, hindi ka naman lalapitan ng incubus. Demonyo yan. Kung ikay nagdadasal ng maayos, pwede magsimba ka o magpunta ka sa kung saang lugar na may kinalaman sa religion mo, manghingi ka ng tulong sa Diyos. Hindi naman lalapit yan sa inyo. Kung kayo'y maayos, tatandaan niyo po yan. Gumawa kayo ng paraan. Tumawag kayo sa Diyos. Wala namang mawawala. Basta taimtim at buong puso ang inyong pagdarasal, ang daming nare-resolba. Yung mga nangyayari sa buhay natin na hindi maganda, hindi kasalanan ng Diyos. Yun po ay dahil din sa mga nagawa natin noon na pinagbabayaran natin ngayon. Lahat ng bagay po ay may consequences. So yung incubus po, incubus or incubi, mawawala po yan kung kayo'y magdadasal. Panindigan niyo po yung pagdadasal ng buong puso't kaluluwa. Yung hayaan niyo ng mangalay inyong mga panga sa panalangin. Kesa naman lapitan kayo ng demonyo. Yun lang po yun. Lahat naman tayo makasalanan, pero dapat nangihingi ng tawad at sisikapin na huwag ulitin kung ano yung kasalanan ginawa. Yun lang po yun. Kapag nananaginip ako ng family member na pumapanaw na palagi pong may nagkakasakit. Okay, ibig sabihin nun, binibigyan ka ng warning. Malapit sa'yo. Malapit sa'yo yung patay na yon kahit hindi mo kilala, maaring kilala ka noon at nagbibigay ng warning sa'yo. Kaya pagka napanaginipan mo uli ang isang namatay na, maghanda-handa ka at tingnan mo yung mga mahal mo sa buhay maaring para makaiwas sa sakit o aksidente. Ako po pinanganak na meron ito. Pwede niyong hilingin. Pwede mong ipagdasal kung gusto mo ng a certain psychic ability or psychic gift. All you have to do is to pray with all your heart at hilingin mo. But you have to state the reason why you want it. Saan mo gagamitin? Sa kabutihan ba? Ipapangako mo yan. Dahil pagka hindi mo ginawa, napakalaki ng kabayaran. Napakalaki. Kung meron kang asawa o anak, maaaring aksidente o malaking bayad, malaking sakit. Kaya, mag-iingat po. Be careful what you wish for. Kasi madalas, mali po yung hinihiling natin. Akala natin, okay. Pero hindi po. Paano pag napaginipan kung nag-astral travel po ako, tapos may nakita kong spirit na kaharap ko? Ay kung mabuti naman ang itsura, maganda, at nakangiti sa'yo, di ngumiti ka rin. Hindi ka naman maaano, at hindi ka kayang galawin ng kahit na anong entity, no matter how bad, pag nag-astral traveling ka. Kaya nga, palagi ko pong pinangangaralan ng lahat ng gustong gumawa nito. Kahit pa hindi kayo nag-astral traveling, dapat bago kayo matulog, magdasal kayo. Oh, may nagtanong. May pressure sa likod. Ito, cinnabar. Alam niyo bakit madalas ako nagsusuot nitong cinnabar? Ito pong crystal na cinnabar. Kasi nakakapagpabilis ng metabolism. Ibig sabihin, nakakabawas sa pagkain o wala na ako ng gana, hindi na ganun kadami. At nakakapayat, nawawala, ang ganda pa ng kulay. Ang ganda, ang ganda talaga. Cinnabar po ang tawag dito. Marami naman pong siyang maraming kabutihang na ibibigay. Kaya pala nakakabilis ito ng metabolism kasi it improves the circulation throughout the body. Nakaka-improve pala talaga. It can also help purify the blood. Oo nga naman, di nakakabawas. Cinnabar can be used as a supplement to help with weight loss goals. It can also help to soothe digestive issues such as indigestion, diarrhea, and constipation. Di ba? Bongga. Ay, kaya gusto ko siya. And cinnabar, ang ibig sabihin po niyan ay good luck, prosperity, peace, and health.
Ay, kaya pala gusto ko to. Long wear cinnabar, ibig sabihin pag palagi niyong suot, can play the role of clearing heat and detoxifying as well as calming the mind and helping sleep. Ang lahat ng bagay, bakit daw ang pagsubok niya hindi na natapos-tapos? Ang lahat po ng bagay ay may dahilan. Katulad nga po ng binanggit ko earlier. Yung mga nangyayari sa atin, normally, kagagawan din natin. O mga piniling desisyon na mali. Yun po yan ang kuminsan ng kahirapan sa free will. Tapos meron nga po palang nagsasabi, yung comment, may nabasa ako na bakit daw kung minsan yung post ko, bakit daw yung ibang post ko, bakit daw ang bagal ko magsalita? Eh kung gusto niyo pong makinig dun sa mabilis magsalita, edi manood po kayo ng mga rapper at mabibilis sila magsalita. Ako po ang reason kung bakit dahan-dahan kung binibigkas yung sinasabi ko. Kasi ayoko pong magkamali. As much as possible, gusto kong maintindihan, maunawaan ng nakikinig o nanonood kung ano yung sinasabi ko. At hindi lang po yun, ito napaka-importante. Hindi po kasi lahat ng bagay na nalalaman ko o nakikita ko ay kaya kong ipaliwanag sa inyo. Ang hirap po i-explain kung ano yung nakikita kong kulay. Wala pong kaparehas eh. Paano kung i-compare? So palagi akong naghahanap ng tamang salita para masabi ko sa inyo, ma-relate ko sa inyo kung saan nanggagaling at kung ano ang itsura at kung ano yung sinasabi ko. Eh, paano ko sasabihin nyo ng tuloy-tuloy? Wala naman po itong script. Wala naman pong at hindi po pati lahat ng bagay maaari kong ikwento. Ang mga estudyante ko palagi kong tinuturuan ng good manners and right conduct. Hindi kayo dapat pumupunta sa bahay ng may bahay nang walang permiso dun sa may bahay through astral traveling. You don't do that. You don't do that. If you can really do it, make sure na nanghingi ka ng permiso. Okay lang mamasyal sa ibang lugar, pero hindi sa loob ng bahay ng may bahay, lalo na kung kakilala mo naman yung may-ari ng bahay.